Hello everyone, Dave here. Balik na punta sa another na pod na laboratory exercise, no? XML parsing in Java. So, karon tudlo na ako sa inyo sa unang I-explain na ako sa inyo ang saang excuse me, sa ang XML structure, then ang gamit niya, tapos saan pag-read o pag-parse sa XML file gamit ang Java na ah, gamit ang Java, then saan pag-extract o pag-modify yung data gikan sa XML nato na document. Kailangan tag Java IDE. Sa ako ang case VS Code akong gamit, then XML file. So first create .xml file mo na students.xml na itong pangalan kay para plus tab, then copy na to na. So sa XML file ang yang structure kay nasa root node which is kani, then nasa mga child nodes which is kani. So students ang yang root node, then child nodes niya ng student, then student dockable. Then create na po tag another para sa parser na to. Dom parser na itong gamiton, so import ta aning document object model na tuan na library. Okay, so create tag file parse from parser. Mo na ang code niya. Import og file parsers na XML, then ang document object model in which nadiri atong pag-transform o pag-load o pag-save, no? Ay pag-modify. So dara sa atong class na parse XML na try catch sulod diri sa main method na to kani try catch na argument, no? Una, loading. So pag load, so siyempre atong i-determine ang file which is dara mo to na to pangalan XML file students.xml kani. Kani factory, buhat ang factory nga object is kay tungod ang purpose ani is for para makabuhat ta og parser factory. So before ta maka-parse kailangan ta og factory. So kailangan na to ni instantiate ni nga object na factory, document builder factory, new instance. Excuse me. So karon sa document builder mao na ni atong parser, XML parser na to. Builder is equal to factory new document builder. So nag-instantiate ta diri og new parser or document builder para sa to ang parsing. So okay na, nakabuhat na tag factory, naka-instantiate na tag factory og parser na to. Karon buhat ta og document na object in which diri na mahitabo ang parsing. Diri na nato i-program ang atong parser na mag-parse og XML file. So dara document doc equals builder.parse XML file which is kining students.xml na to. So kanay normalize na tong object na document. Sabot ani plus taro ni ang code no kanay mga gaps or kanang spaces yang plus taron. So dara system.out.println root element ko na to ang root element or root node in which sa atong students XML guys students. So pasensya kay sa background no naibuotan yung error. So nato na mapugos kay na this Pilipinas. Sige, so ara element is dara paano na to ang element name node name sa root element. So ang root element niya is disregard ninyo ng terminal na okay, ganina. So asa na ta dari karon ko ano to tanan elements na naa sa sulod sa atong XML file. So node list
student list equals doc.getElements by tag name. Kung ano tong tag name nga nasa sulod sa student. So tanan nga naa sa student. So kani student pa ni ug kani. So kuha na to na sila. Then so na-load na nato ang file no, na kuha na po nato ang mga elements. Karon magkuha ta sa pag-display. Sa pagkuha o niya pag-display sa output or sa mga elements nato dira. So gamit tag for loop in I is equal to student I, if I is less than student list that get length, then I plus plus. So hangtod mo man balik, so duha ra man to sila kabuok, so mo man to siya pag duha na. So if node adra is this, so node is equal to student list dot item I. So kaning I na to student list mo ning katong asa to kaning student, which is magbalik-balik siya hangtod sa maurot ang student nga elements na naa dito sa atong XML file. So dara is equal to element node, element student is equal to element node. So pag true down kung mag-equal lang ang gikuha na node type ug ang element node, element student is equal to node. So excuse. So pag true to kanina condition, pag kita siya equal dito, yang extract o i-print niya ang element details or the student details. So dira pag print na ni dire no, string id is equal student at excuse. So get elements by tag name item 0 get text context. So tara pao na ang id, ang name, ang course ug email sa estudyante no. So mo ang forma dere, so print out na dayon. So ingato lang din butang tag catch dire na exception para sa exception handling. So try na to run, running the Java program, open na terminal. So na tayo terminal dere, then navigate to the folder. So automatic na okay, naka folder na ta, then compile and run the program. Kani Java compiler, i-compile na to siya kay para magbuhat siya class. So kailangan mo ng class sa parsing node. So pag walay class, mag-error ang parsing nimo. So tanawon ninyo diri duha ra ka buok ang atong files Java o XML. Pero magbuhat sa Java class kay para sa pag-parsing. No. So i-kuan sa nato, i-compile sa nato ning parse XML nato .java na file. So dara nagbuhat siya og another class diri way sulod na, pero kailangan na siya para sa aning parsing no. So yeah, so mo to i-compile na nato atong i-run Java parse XML. Run na to ang XML file na to na Java file na to na kaning code na to bago lang sa output. So dara makita ninyo, so makita ninyo ang output dara. Root element students ID1 Jando Computer Science, jandoexample.com, then sa 2 ID Jane Smith. So nga to siya no, kani kuha niya ning mga naa diri So inaagi tong pag-plaster sa code ganin na kanay giload niya nagkuha siya og giload niya, tapos yang gi-fetch or gi-extract ang kaning mga listahan sa mga students kinaasa kaning student nga element. So nagbuhat sa student list diri nga node para makuha itong mga nasa sulod. Then pagkuha na, i-display na dayon diri sulod sa atong for loop. So yeah, karon napatoy pa dayon para expected output. So same sa atong karon kay let's add a new modifying na ta.
So let's add a new student. So pag modify nato ani include nato ni. So iyon nato na yun, then explain nako paste nato dire. So ara na usab na siya, daghan na siya mga kuan libraries diri apil. So nagyapon tong file og nagyapon tong DOM nato, document object model na library. So nanapod siya mga XML parsers, transformers, transform DOM, transform stream. So kani mga kailangan ni sila sa pagkuan, sa pag-write from sa pag-write basta explain ako niya kay libog man gud. So ara explain ako diri nasa try catch gyapon na dara loading itong pareha ganina no, same lang na same na process yun. Then excuse buhat og student na element. So ara element student katuning ay kuan man ta, adding man ta og sa pag-modify nato mag-add man ta og student. So na diri add new student. So atong ang buhaton magbuhat ta og student na pud na element. So sa ato ang XML file dere duha ra ni kabuok, pero atong dungagan nag-isa. So ngani ang pagdungag ana. So buhat og bagong element new student doc.create element. So kaning issues yung document nato na object mo nang gamit sa pag gikan ni siya sa XML, mag-create og kuan another na student na element. So student na element, so isa na siya ka child node. Then buhat og ID niya, ID, name, course, email, excuse. So enter na nato dira no, ingato ra gyapon sa pag-enter sa ID. So element ID is equal to doc.create element id.append child doc.create text node. So buhat ta og element na ID, then ang nasa ID gi-append nato sa kuan, gi-append nato sa katong existing na kuan. So dungagan nato og another ID na pod which is 3. So 3 na ang name Michael, software engineering, email Michael, example lang to. Excuse. So ara adding na ta og adding new elements to student. So na set na nato dire, ato na pang i-add sa atong listahan. So muna ni ang pag-add og katong mga kaning element, bago na element dito sa ato ang list of elements. So yung student.append child, append na to ang ID, name, course, ug email. Append yung student to root. So butang na to ang kaninga student kanay itong bago na nato gi buhatan katong bago na mga elements sa student. So butang nato siya sa root nato na element which is ang atong students no, gara ikan dire. So tibahan ninyo ang root kay students, then ang child node sa students is student lang. So napin na nato karon i-save na pud nato. Muna ang gamit sa kuan katong transform na kani sila ng mga libraries. Dili na to mag-save no. So transform factory, save na nato ang save na nato ang sa tawag basta i-save na nato ang kuan. Tama, i-save na nato ang kaning XML file. So gi-edit man nato ang XML file in which gi-modify nato nya nag-add ta og kuan, nag-add ta og bagong student or element. So nga na atong pagbuhat ayan na pud ang process sa pag-save sa changes no. So kani sila transformer factory o transformer, parehara sila atong builder, pero kani transformer man ang tawag niya. In short, para mas dali masabtan, naga-save ra ni siya. Katong isa ganina naga-create to kani katong kanay naga-create ni siya builder. So buhat siya factory, buhat siya og
parser dire naga-save siya. So save siya og bag-o nga instance gyapon, so lahi na ni nga file or pwede ra imuhang kuan depende ba sa diri or butang ra nimo diri or bahala ana. So sa tong case buhat siya updated file ana na lang. So updated file kani silang duha no, basta naga-save lang din sila save ni kani transformer factory pareha sila atong builder ganina. Then DOM source equals new DOM source doc. So kaning document nato na object bago na siya nga source mo to. Sa atong stream result diri nato ibutang ang atong updated na file sa atong gi-edit ganina na diri sa taas. So kaning gipang edit nato edit kaning gipang append nato ng mga elements diri kay ma-save na siya sa kaning nga file. So mabilong na siya dito, ma-add na siya. So transform source result kani kay mag-save na ni siya save na niya ni kaning na diri tanan i-save na niya sa diri students file no. So mao ang katong sa na ba ko nalimtan more man to no kani. So na save na kani kay sama ko kani kay save na siya sa mga changes or sa modification nga gibuhat. Then kani declare sa source sa DOM source sa document nato. Then ang result yang i-kuan diri buhat sa bagong file, new file in which diri tong save na gi-save na kuan. Then mo na gyud ni ang pag save na line of code. So transform source result. So print out na dayon ang kuan unsay natabo. So new student added, then yato para na compiler gyapon compiler. So na may kuan class yarang gi-update no. So yaran nato ang parse XML. New student added. So new student added. Nanay bag-o diri nga file nato which is students updated XML. Then nana say bag-o diri nga student which is si Michael Brown, ID niya 3. Wala na plaster na pero parehar na siya. So bantayan ninyo kaning nato diri wala siya kaning standalone no. Sa button ni standalone no is na siya kanang external na reference or kani siya dependent ni siya sa outside na mga basta sa mga external na mga dependencies kani siya nga file kaning students updated XML dependent ni siya. So asa man siya nagdepend diri asa to ang students.xml. So mo na siya standalone no. Kung yes na to na pwede na siya kung yes na to na mura na siya gingani wala standalone sabot independent siya na file. So yeah, automatic na nakabutang og no kay manaang sa parser no. So mo to no, kaso mabantayan niyo diri ang yang result mora na wala siya kuan. So atong ipalabas daw na kani pati si Michael Brown kani John Doe, Jane Smith ug si Michael Brown. So katong parsing ganina na for loop kani mo na itong gamiton sa pag-display pero kuhaan sa nato ang tanang student elements pilo nato na excuse. So
Dari sa baba tanga nato paste nato dia, then ang error kay syempre kaning ID na ano naman ni sa taas dara declared na ni, so ID2 balo na nato 2 para di lang siya mag-save no. So dire print out na tong ID2, so mag for loop na no, then try daw nato para ay parse na to balik para sure. Okay, para nato ay nakabutang dire oh. May nakabutang dire new student added and save. So nana dire ID1, ID2, ID3. So nato lang ang ano process sa XML. So unta kami sundan sinsya kayo kung lain akong tingog kay lain akong gibate. So, malang to, thank you and peace out.